Nagsimula ito na parang karaniwang umaga sa pinakamarangyang sangay ng bangko sa lungsod. Makintab na sahig, tahimik na mga bulwagan, at mga kliyenteng nakaayos ng formal. Lahat ay normal hanggang sa pumasok ang isang matandang magsasaka. Sa edad na 68, suot niya ang lumang sombrerong buri na butas-butas, kupas na kamiseta at maruruming bota na pagod na sa panahon. Si Eduardo Torres ay mukhang hindi nababagay sa isang lugar na kasing linis at kasing formal nito. Nang kalmado niyang hilingin ang paglipat ng 15 milyon, napatigil ang buong sangay sa pagkabigla. Napatawa ng malamig ang manager, isang halakhak na umalingaw-ngaw sa marmol na lobby. Kung mayroon ka talagang ganoong kalaking pera, babayaran pa kitang doble ang kanyang pang-aasar. Ngunit ang hindi alam ni Ronald ay nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ang sumunod ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa bangko. Sa kanyang mga kamay na pinatibay ng dekada ng mabigat na paggawa, itinulak ni Eduardo ang pintuang salamin. Ang malamig na hangin mula sa loob ay sumalubong sa init na nakadikit pa sa kanyang kamiseta at pantalon. Katulad ng bawat umaga, sa nakalipas na 50 taon, nagising siya sa madaling araw. Uminom ng matapang na kape, sinilip ang kanyang mga baka na nanginginain sa bukid, at nagpasyang oras na para ayusin ng personal ang usaping iyon sa bangko. Ang kanyang sombrero, kupas at tinamaan ng araw ay nakapatong sa kanyang pilak na buhok. Ang kanyang plaid na kamiseta, kupas sa tagal ng gamit, ay nakalaylay sa kanyang katawan. Ang kanyang mga bota ay puno pa ng pulang lupa mula sa kanyang lupain. Sa kanyang pulsuhan ay nakasuot ang isang simpleng plastik na relo na 2 dekada na niyang gamit. Hindi magara, ngunit maaasahan. Walang kahit anong palatandaan kay Eduardo na siya ay mayaman o makapangyarihan. At iyon mismo ang gusto niya. Habang naglalakad siya sa bangko, ang mga taong nakadesigner na damit at mamahaling kasuotan ay kusa siyang iniiwasan. Hindi alam kung paano siya pakitunguhan. Ang mga babaeng nakatakong ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga handbag at ang mga lalaking naka-Amerikana ay nag-aayos ng kanilang mga kurbata, hindi komportable sa pagkakaiba. Sa lugar na ito kung saan mahalaga ang imahe, si Eduardo ay mukhang tagalabas. Mula sa kanyang opisina na may bulletproof glass, pinagmamasdan ng manager ng sangay, si Ronald Castro, ang tagpo na may halong kalituhan at kayabangan. Sa edad na 35, itinuring ni Ronald ang sarili bilang kwento ng tagumpay. Mayroon siyang degree mula sa pinakamahal na pribadong kolehiyo sa lungsod, MBA mula sa ibang bansa, mamahaling imported na sasakyan at marangyang apartment sa isang high-end na lugar. Ang kanyang Italian suit lamang ay mas mahal pa kaysa 3 buwang sahod ng isang manggagawa. Ang kanyang mga sapatos ay makintab na parang salamin. Siguro'y naliligaw lang ang taong iyon, isip ni Ronald habang smooth na inaayos ang kanyang silk tie. Itinayo niya ang kanyang karera sa pagtapak sa mga taong hindi pumapasa sa kanyang pamantayan. Para kay Ronald, ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng bank account, prestihiyosong tirahan at mamahaling relo sa pulso. At sa mga pamantayang iyon, si Eduardo ay walang halaga. Sa reception, napansin din ni Mariana, 23 taong gulang, at sabik na mapansin ni Ronald ang presensya ng lalaki. Ang kahihiyan, pabulong niyang sabi sa kasamahan. Paano nakapasok dito ang ganoon? Tinuruan siya ni Ronald na kilalanin ang tamang uri ng kliyente. At para sa kanya, hindi kabilang si Eduardo, mukha siyang gulo. Habang papalapit si Eduardo sa counter, nag-iba ang atmosfera. Ang tunog ng kanyang mga bota sa marmol ay kakaiba ang dating. Natigil ang mga usapan, lahat ay nakatingin. Lumabas si Ronald mula sa kanyang opisina, naglakad ng may kumpiyansa at ngumiting pilit. "Maaari ba kitang tulungan?" Tanong niya,
puno ng kayabangan na para bang kausap ang isang taong walang alam sa mundo. Inalis ni Eduardo ang kanyang sombrero. Ang kanyang mukha ay maitim sa araw at puno ng guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at matalim. Magandang umaga, binata. Gusto kong maglipat mula sa aking account. Pinilit pigilan ni Ronald ang malakas na pagtawa. Sumulyap siya kay Mariana na tinakpan ng bibig sa pagkaaliw. Siyempre, Ginoo, sagot ni Ronald ng may pilit na galang. At ang pangalan ninyo? Eduardo Torres. Well, Ginong Eduardo, ulit ni Ronald na may panunuya. Magkano ang nais mong ilipat? 15 milyon. Ako'y nag-i-invest sa pamamagitan ng brokerage at kailangang matapos ito bago mag-alas 2 ng hapon. Sumunod ang matinding katahimikan. Napapikit si Ronald, hindi sigurado kung tama ba ang narinig. Napaawang ang bibig ni Mariana, halos nabulunan sa gulat. Ang lahat ng kliyente na kanina'y nagkukunwaring walang pakialam ay ngayon ay nakatitig na. Pagkatapos ay napatawa ng malakas si Ronald. Kung may 15 milyon ka sa iyong account, babayaran pa kitang doble. Umalingaw-ngaw ang kanyang halakhak sa buong bangko. 15 milyon, narinig mo ba, Mariana? Ang magsasakang ito'y gustong maglipat ng 15 milyon. Natawa rin si Mariana na kisali sa pangungutya ni Ronald. Ang ilang empleyado ay nagtipon, nais makita ang eksena, ngunit si Ronald lamang ang natutuwa. Para sa kanya, ang pagtapak sa iba ay libangan. Sigurado ka bang hindi mo ibig sabihin ay 15 piso? Tanong niya ng may panlilibak. O baka naman 150. Ngunit hindi na tinag si Eduardo habang buhay na siyang humarap sa ganitong panghuhusga. Alam niya na higit sa lahat, ang anyo ay madaling manlinlang ang sa kanya at ang sa iba. Hindi, binata, kalmado niyang sagot. 15 milyon, pakicheck ang account. Walang nakakaalam na ang lalaking ito, nakasuot ng lumang damit at nagsasalita ng may tahimik na kumpiyansa, ay siya palang pinakamalaking shareholder ng bangko. Ang mga susunod na mangyayari ay yayanig sa sangay na yon. Si Ronald ay nakagalaw sa isang natutulog na leon. Upang tunay na maunawaan kung sino si Eduardo Torres, kailangan nating bumalik ng 5 dekada. Bumalik sa panahong ang isang batang 10 taong gulang ay naglalakad ng nakapaa sa lupang hindi sa kanila. Ipinanganak sa pamilya ng mga manggagawang bukid. Alam ni Eduardo ang ibig sabihin ng kahirapan, ngunit hindi niya kailanman hinayaang maging mapait siya. Ang kanyang ama, si Salvador Torres, ay walang tigil na nagtrabaho mula umaga hanggang gabi sa lupain ng iba. Ang kanyang magaspang at gasgas na mga kamay ay nagsasalaysay ng isang buhay na itinayo sa tapat at masipag na paggawa. Ang kanyang ina, si Doña Rosa, ay walang tigil na nagtrabaho tuwing gabi, nananahi ng mga damit sa ilalim ng mahinang liwanag ng lamparang digas upang makatulong maglagay ng pagkain sa hapag. Ang kanyang mga daliri ay pudpod sa taon-taong pananahi, isang tahimik na patunay ng kanyang lakas. Bata pa lamang si Eduardo ay tumutulong na siya sa bukid, ngunit kahit noon pa man, kapansin-pansin na siya sa ibang mga bata. Habang kontento sila sa payak na buhay, si Eduardo ay pinapatakbo ng isang malakas na pagnanais na matuto. Isang walang katapusang kuryosidad na nagpagkaiba sa kanya. Matapos ang mahahabang araw sa ilalim ng araw, habang ang kanyang mga kaibigan ay tumatakbo sa damuhan at nangingisda sa malapit na ilog, si Eduardo ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng lampara, nagbabasa. Nilalamon niya ang anumang mabasa, lumang dyaryo na huli ang dating, hiniram na libro mula sa aklatan ng bayan at maging ang mga etiketa sa mga produktong nakakalat sa bukid. Ang kanyang guro, si Doña Maria Santos, isang dedikadong 60 taong gulang na babae na ginugol ang kanyang buhay sa pagtuturo ng mga batang mahihirap, ay agad na napansin na may kakaiba sa kanya.
Ang batang ito'y gagawa ng kahangahangang bagay. Madalas niyang sabihin, kumikislap ang mga mata sa tuwa. Mayroon siyang katalinuhang hindi mo matuturo, isang biyaya. Sinimulan niyang ipahiram kay Eduardo ang kanyang sariling mga libro. Alam niyang sisip-sipin nito ang bawat salita gaya ng isang espongha. Nakikita ang kaalaman bilang kanyang tanging daan sa mas magandang buhay. Sa edad na 15, habang karamihan sa kanyang mga kaedad ay tumigil na sa pag-aaral upang magtrabaho ng full-time, gumawa si Eduardo ng isang matapang na hakbang. Nakisabay siya sa biyahe patungong malaking lungsod, 80 kilometro mula sa kanilang bahay, at nagtrabaho bilang obrerong konstruksyon. Nakishare siya sa isang masikip na kwarto kasama ang 3 ibang manggagawa at gumigising ng alas 5 ng umaga araw-araw. Pagkatapos ng buong araw na trabaho sa mga construction site, nagagawa pa rin niyang pumasok sa night classes sa isang community school. Sa edad na 18, nagtapos siya ng high school bilang nanguna sa kanyang klase. Nakaharap sa basag na salamin sa kanyang maliit na kwarto, nangako siya sa sarili. Makakaahon siya sa kahirapan, ngunit mananatiling mapagpakumbaba at hindi malilimutan ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang unang sahod bilang lisensyadong mason, gumawa siya ng hindi inaasahan. Sa halip na ipagdiwang, halos lahat ng kita ay ipinuhunan niya sa 10 shares ng Petrobras. Akala ng kanyang mga katrabaho ay siraulo siya. Ngunit minsang narinig ni Eduardo ang isang negosyanteng nagsabi na ang sikreto sa pagyaman ay ang pag-i-invest. Hindi iyon nawala sa kanyang isipan. Ang susunod na 20 taon ay puno ng mga sakripisyong hindi kayang gawin ng karamihan. Sa araw, nagtrabaho siya sa ilalim ng nagbabagang araw at sa ulan, naglalatag ng mga bato. Sa gabi, nag-aral siya ng accounting. Madalas nagpupuyat hanggang hating gabi matapos ang mahabang araw ng paggawa. Naging disiplinado siya, ginagawang puhunan ng bawat naipong barya para sa mas magandang kinabukasan. Habang ang iba ay ginagasta ang kanilang kita sa alak o pansamantalang aliw, bawat sentimo ni Eduardo ay ibinabalik niya sa investments. Sa edad na 25, nakilala niya si Maria Jose, isang mabait na guro na naniwala sa kanyang mga pangarap. Hindi siya umibig sa kung anong meron si Eduardo. Umibig siya sa kung sino siya at kung sino pa siya maaaring maging. Suportado niya ito sa lahat ng oras. Kahit na ang ulam nila'y bigas, beans at itlog lamang, at kahit na umuuwi si Eduardo na pagod, ngunit umuupo pa rin para mag-aral. Magbabayad din ang lahat nito balang araw. Bulong niya sa kanya tuwing mahirap ang gabi, hawak ang mga pagod nitong kamay. Hindi lang ito tungkol sa atin, sabi niya. Ito'y tungkol sa pagpapatunay na kahit ang mga ordinaryong tao tulad natin ay maaaring magtagumpay. Sa edad na 35, ginawa ni Eduardo ang kanyang unang malaking hakbang. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtitipid, nagkaroon na siya ng sapat para bumili ng isang maliit, pinabayaan ng sakahan na ibinebenta dahil sa utang. May sukat itong 200 ektarya ng pagod na lupa at isang sirang bahay. Nang dumating siya sa auction, tinawanan siya ng ibang bidders. Ano raw ang ginagawa ng isang mason sa isang bentahan ng lupa? Ngunit nakita ni Eduardo ang hindi makita ng iba. Nakita niya ang potensyal ng pagyabong ng mga pananim at hayop. Sa susunod na 5 taon, nagtrabaho siya ng 16 na oras kada araw para baguhin ang lupain. Nag-aral siya ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka mula sa mga magasin, nagpatupad ng mga bagong teknika, nag-invest sa lahi ng baka at nagtanim ng iba't ibang pananim. Ang mismong mga kapitbahay na minsang tumutuligsa sa kanya ay ngayon lumalapit na para humingi ng payo. Sa mga kinita niya, pinalawak ni Eduardo ang kanyang investments. Naglagay siya ng pera sa mga kumpanyang pinaniniwalaan niya.
Bumili siya ng mga ari-arian habang ang iba'y nagbebenta dahil sa takot. Bumili siya ng bonds habang mataas ang interes. May natural na pakiramdam si Eduardo para sa negosyo, isang bagay na hindi maituturo sa paaralan. Alam niya ang tunay na halaga ng mga bagay dahil alam niya ang presyo ng pagiging walang-wala. Sa edad na 45, isa ng multimilyonaryo si Eduardo, ngunit walang makakahula nito. Nakatira pa rin siya sa kanyang payak na bahay sa bukid, minamaneho ang parehong lumang Ford pickup na binili niyang second-hand 10 taon na ang nakalipas at nagsusuot ng parehong simpleng damit. Ang pera ay hindi nagbabago ng kung ano ang nasa loob mo, madalas niyang sabihin kay Maria Jose. Kung mabait ka noong mahirap ka, mananatili kang mabait kahit mayaman. Ngunit kung malupit ka, mas lalo lamang itong ilalantad ng pera. Sa panahong ito narinig ni Eduardo ang tungkol sa isang maliit na bangkong naghihingalo. Wala nang nagtitiwala dito at ibinebenta na ng mga may-ari. Habang ang iba ay lumalayo, nakita ni Eduardo ang isang pagkakataon. Binili niya ang 30% ng shares ng bangko kahit pa sinasabing sobra ang kanyang binabayaran, ngunit pinagkatiwalaan niya ang kanyang kutob. Sa mga sumunod na taon, ang bangkong iyon ay naging isa sa pinakamabilis lumago sa rehiyon. Hindi siya kailanman humarap sa spotlight. Hindi niya ginusto ang magarang titulo o opisina. Sa halip, tinulungan niya sa likod ng eksena ang pagbabalangkas ng estratehiya ng bangko na nakatuon sa pagpapautang sa maliliit na magsasaka at lokal na negosyante. Ang mismong tao na minsan ay katulad niya. Sa edad na 60, maaari na sanang tumigil si Eduardo sa pagtatrabaho. Ngunit sa halip na magretiro, ginawa niya ang isang bagay na ikinagulat maging ng mga pinakamalapit sa kanya. Bumili siya ng isa pang bukid, mas malaki kaysa sa una, hindi dahil kailangan niya ng karagdagang yaman, kundi dahil sobra ang kanyang pagmamahal sa lupa para basta na lamang iwan ito. Dito ako pinakakomportable, madalas sabihin ni Eduardo sa maliit na bilog ng mga kaibigan na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang bukid ay naging higit pa sa lugar ng trabaho. Ito ang kanyang santuwaryo. Tuwing umaga, bumabangon siya ng 5:00, umiinom ng kanyang itim na kape sa katahimikan at sinusuri ang mga hayop ng may payapang dala ng mga taon ng nakagawi ang buhay. Tinatrato siya ng kanyang mga manggagawa katulad ng pakikitungo nila sa ibang magsasaka. At iyon mismo ang gusto ni Eduardo. Para sa kanila, isa lamang siyang taong nagbubungkal ng lupa, isang mapagpakumbabang magsasaka na sa kakaibang takbo ng kapalaran ay isa ring bilyonaryo. Ngunit hindi mo ito malalaman sa itsura niya. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang yaman. Hindi siya bumili ng sariling eroplano. Hindi siya tumira sa marangyang mansion o gumugol ng oras sa elitistang mga club. Ang tanging luho niya ay ang bago-bagong pickup truck na pinapalitan lamang niya tuwing 10 taon. Sa nakalipas na 15 taon, suot pa rin niya ang parehong buri na sombrero na binili niya sa isang maliit na tindahan sa bayan. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, madalas niyang sabihin. Maaari itong magtayo ng tulay o magsunog nito, maglapit ng mga tao o maglayo sa kanila, nakadepende lahat sa kung paano ito ginagamit. Ngunit nitong mga nakaraang taon, may napansin si Eduardo na labis na nakaabala sa kanya. Nagsimula siyang makatanggap ng mga liham, 20 mga ito, mula sa mga ordinaryong taong tulad niya, nagrereklamo kung paano sila tinatrato sa kanyang bangko. Ang mga simpleng kliyente ay binabaliwala, hindi pinapansin, at minamaltrato. Ang maliliit na negosyante ay tinitingnan ng mababa. Ang mga retirado ay pinaghihintay ng maraming oras. Nagpasya siyang oras na upang makita ang tunay na nangyayari. Hindi bilang mayamang Eduardo Torres ang pangunahing shareholder ng bangko, kundi bilang magsasakang walang nakakakilala. Sa ganoong paraan,
Masasaksihan niya ang katotohanan at kaya nang umagang iyon pumasok siya sa sangay sa downtown na nakasuot ng kanyang karaniwang damit, humalo sa iba bilang isa lamang karaniwang manggagawa. Hindi lang siya naroon para maglipat ng pera, naroon siya upang magbigay ng aral na hinding-hindi malilimutan ni Ronald Castro. Sa mga oras na iyon, patuloy pa ring nag-i-enjoy si Ronald sa kanyang malupit na biro, walang kaalam-alam na malapit ng baligtarin ang lahat. Para sa kanya, ang paglalagay ng mga tao sa kanilang lugar ay hindi lang libangan, ito'y paraan upang protektahan ang paniniwala niyang natural na kaayusan sa lipunan. Ginoong Eduardo, sabi ni Ronald, muling isinuot ang kanyang peking profesionalismo. Para sa mga paglilipat na ganyang kalaki, mayroon kaming mahigpit na mga protokol. Kailangan nyo ng nakaschedule na meeting kasama ang aming private banking team. Patunay kung saan galing ang pondo at kompletong set ng mga dokumento. Nanatiling kalmado si Eduardo. Binata, tugon niya, mahigit 2 dekada na akong may account dito. Hindi ko kailanman kinailangang mag-appointment para ma-access ang sarili kong pera. Well, nagbago na ang mga patakaran, sagot ni Ronald na may smug na ngiti. Lalo na kapag lumalagpas sa 10 milyon ang ililipat, isa itong internal rule para maiwasan ang mga financial crime. Mariana, dalhin mo ang KYC form para sa ating bisita. Agad na tumayo si Mariana, halatang natutuwa sa eksena. Agad po, Ginoong Ronald. Kukunin ko na rin ang source of funds at financial capacity forms. Nagsimulang magtipon ng mga empleyado, nararamdaman ang tila malaking pangyayari. Sumali si Sandra, ang floor supervisor. Okay lang ba ang lahat dito, Ronald? Tanong niya. Walang problema, Sandra. Sinusunod lang ang procedure. Ang Ginoo dito ay nais magpadala ng 15 milyon, ngunit wala raw siyang mga kinakailangang dokumento. Mula sa VIP line, malakas na napabuntong hininga si Dr. Reynaldo Soriano upang marinig ng lahat. Ang mga insidenteng ganito ay nagpapabagal ng lahat. Marahil mas mainam kung sa ibang sangay na lang siya pumunta. Mas magiging komportable siya sa isang rural cooperative. Sang-ayon ni Gloria Martinez. Sabay tingin sa kanyang gintong relo. Kinuha ni Ronald ang tambak ng mga form na inabot sa kanya ni Mariana. Narito na, sabi niya ng may drama. 17 form lahat. Kakailanganin mo rin ng notarized copies ng nakalipas na 5 taon ng income records, iyong tax returns at patunay ng pagmamay-ari ng lupa. At huwag nating kalimutan, dagdag ni Mariana na maingisi, ang mga transfer na higit sa 10 milyon ay nangangailangan ng 48 oras na abiso para sa iyong kaligtasan, syempre. Maging si John, ang gwardya, ay nakisali. Ginong Ronald, kung wala namang dokumento ang lalaki, marahil mas mabuti pang bumalik na lang siya sa ibang araw. Nagsisimula na siyang makaabala sa ibang kliyente. Tumango si Roberto Mendoza, isang kilalang negosyante. Ito ang nangyayari kapag nagkakahalo ang iba't ibang uri ng kliyente, pabulong niyang sabi. Dapat ay manatili ang lahat sa kanilang sariling lugar. Tiningnan ni Eduardo ang mataas na tumpok ng mga form, sa kakalmadong tiningnan ang bawat mukha na nakapaligid sa kanya. Malinaw kung ano ang inaasahan nila na ibababa niya ang kanyang ulo, mahiya at tahimik na aalis. Ngunit walang balak si Eduardo na umalis. Alam niya ng eksakto kung sino siya at may karapatan siya roon katulad ng kahit sino paman. Binatang Ronald, malumanay niyang sabi, parang sa pagkakaalam ko, wala namang ganitong mga requirement noong una kong binuksan ang aking account dito. Obligado ba ang mga form na ito para sa lahat o para lamang sa mga taong tingin mo'y hindi nababagay? Tumagos ang tanong sa silid na parang matalim na kutsilyo. Napasinghap si Ronald na bigla, ngunit agad na sinubukang bawiin ang kontrol. Standard procedure ang mga ito, Ginoong Eduardo. Kung madalas kang may malalaking transaksyon, pamilyar ka na sana dito.
Itinaas ni Eduardo ang kilay at marahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang simpleng cellphone. Ang kakaiba, sabi niya, dahil noong nakaraang linggo lamang ay naglipat ako ng 20 milyon mula sa mismong account na ito papunta sa ibang bangko at wala man lang akong pinunuan kahit isang form. Ang mga salita ni Eduardo ay tumago sa silid na parang malamig na bugso ng hangin. Agad na bumalot ang katahimikan, isang hindi komportabling katahimikan ang bumagsak sa buong sangay. Kinabahan si Ronald at lihim na lumingon kay Sandra na bumulong tungkol sa pagsuri ng transaction history. Ngunit kahit noon, sinubukan pa rin ni Ronald na panatilihin ang kontrol. Paumanhin, ngunit hindi namin magagawang iproseso ang transfer ngayon, matigas niyang sabi. Kailangan mong mag-book ng appointment at bumalik na may dalang lahat ng kinakailangang dokumento. Sa sandaling iyon, lumapit ng maingat si Ana Carmen na tahimik na nanood sa buong eksena. Ginoong Ronald, sabi niya, kung ipinapakita na ng system na may kasaysayan siya ng malalaking transaksyon, hindi ba maaari tayong gumawa ng exception ngayon? Hindi natuwa si Ronald sa pagtutol, bumaba ang kanyang boses, naging malamig. Ana Carmen, tandaan natin, lahat tayo ay may responsibilidad dito. May dahilan kung bakit umiiral ang mga patakaran. Tahimik na isinuksok muli ni Eduardo ang kanyang telepono sa bulsa at dahan-dahang iginala ang tingin sa buong sangay. At ang nakita niya ay hindi nakapagtataka. Mga empleyadong nagtatago sa likod ng mga imbentong patakaran. Mga kliyenteng tumitingin ng mababa sa kanya at isang sistemang pinatatakbo ng bangko para ipahiya ang mga hindi pasok sa kanilang imahe ng tagumpay. Naiintindihan ko, malumanay na sabi ni Eduardo. Maliwanag na hindi ninyo ako tutulungan ngayon. Ayos lang, ngunit nais kong makausap ang regional director. Umangat ang labi ni Ronald sa isang mapagmataas na ngiti. Wala siya. Nasa isang off-site meeting, pero maaari kong isulat ang iyong mensahe kung gusto mo. Hindi na kailangan, kalmado ang tugon ni Eduardo. Hihintayin ko na lamang. Labis ang gulat ng lahat nang basta-basta siyang naglakad papunta sa VIP area at umupo. Nakataas ang binti na para bang siya ang may-ari ng lugar. Nang siya'y maupo, biglang nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Ang inaakalang kontrolado ni Ronald ay mabilis na nawawala sa kanyang mga kamay. Si Eduardo ay hindi natitinag, hindi nahihiya, ganap na panatag, tulad ng isang taong may ganap na karapatan na naroon. Ang tahimik na kumpiyansa ni Eduardo ang higit na nakagambala kay Ronald kaysa galit man. Ang kanyang mapagmataas na pagtatangkang ipahiya ang isang tao ay unti-unting nagiging isang sitwasyong wala na siyang kontrol. Si Eduardo Torres, nakaupo ng kalmado sa VIP lounge, ay biglang bumaligtad ang sitwasyon nang hindi man lang kailangang itaas ang kanyang boses. Lumapit si Sandra nang may pagmamadali, bumulong kay Ronald. Kakasuri ko lang ng transaction history niya, sabi niya. May mga regular na milyon real transfers, investments at withdrawals. Lahat ay maayos. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Ronald. Kung totoo ang sinabi ni Sandra, ang mga protocol na ipinilit niya ay walang iba kundi takip lamang ng diskriminasyon. Siguro business account iyon, mabilis niyang palusot. Malamang authorized user lang siya, hindi totoong may-ari. Ngunit si Mariana na palihim na nagsiyasat pa ay lumapit dala ang balitang nagpatigil ng sikmura ni Ronald. Ginoong Ronald, sabi niya habang hawak ang kanyang tablet, ang account ay nakapangalan sa kanya mismo. Hindi ito business account at may tala dito, premium client, bigyan ng pambihirang serbisyo. Si Roberto Mendoza na kanina'y pumapanig kay Ronald ay nagsimulang hindi mapakali. Bilang isang batikang negosyante, malinaw niyang nakita ang paparating na kapahamakan. Ronald, marahil ito na ang tamang oras para bawasan ang tensyon, maingat niyang sabi. Bawasan ng ano? Singhal ni Ronald, ang pagkadismayay lumalabas na sa takot. Sinusunod lang natin ang policy.
Sa sulok, sinubukan ni Dr. Reynaldo Soriano na palihim na lumabas ng gusali, ramdam ang papalapit na gulo. Ngunit si Gloria Martinez ay hindi makaalis ng tingin kay Eduardo. Ang kanyang panatag na tindig, ang paraan ng pagtindig ng walang bakas ng takot, ay nagbigay ng nakakakilabot na hinala sa kanyang dibdib. At dumating na ang kinatatakutan ni Ronald. Tumunog ang kanyang telepono. Nakasaad sa caller ID, Regional Directorate. Sinagot niya ito, nanginginig ang kamay. Hello? Ronald, ito ang Regional Director. May kakaibang tawag akong natanggap. May isang Eduardo Torres na nagsasabing hinihintay niya akong makausap sa inyong sangay. Napatingin si Ronald kay Eduardo. Nangumiti ng kalmado. Halos may halong biro. Paano nagkaroon ng direktang access ang lalaking ito sa Regional Director? Oo, sir, nauutal na sagot ni Ronald. May isang kliyente rito na humihiling na makausap kayo. Kliyente? Litong-lito ang tono ng direktor. Ronald, tiniyak mo bang kilalanin kung sino si Eduardo Torres? Siyempre, sir. Isa lang siyang magsasaka na gumagawa ng eksena. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakabibingi. Pagkatapos ay dumating ang boses na hindi nakaswal kundi puno ng autoridad. Ronald, ibigay mo agad ang telepono kay Ginoong Torres at tratuhin mo siya ng may sukdulang respeto. Iyan ay direktang utos. Halos matumba si Ronald. Pero sir, ay hindi ko maintindihan. Ibigay mo agad sa kanya ang telepono. Sigaw ng direktor, sapat upang marinig ng lahat sa sangay. Namula at halos lamunin ng hiya, naglakad si Ronald patungo kay Eduardo na parang isang lalaking papunta sa sariling kapahamakan. Iniabot niya ang telepono gamit ang dalawang kamay, halos pabulong ang boses. Sir, Ginong Torres, mahinang wika niya, nais po kayong makausap ng Regional Director. Tinanggap ni Eduardo ang telepono nang walang halong drama na parabang normal lang ang lahat ng ito. Hello Ricardo, kumusta ka iho? Ang init at pamilyaridad ng kanyang tinig ay nagpatulala sa lahat. Umalingaw-ngaw ang mga hininga ng pagkabigla sa buong silid. Si Eduardo Torres, ang lalaking kanilang kinutya at binaliwala, ay tila matagal ng kaibigan ng Regional Director. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nandito ako sa main branch ngayon, sinusubukan gumawa ng transfer, sabi ni Eduardo sa telepono, kalmado at matatag ang tinig. Ngunit tila nakaisip ang inyong mga tauhan ng ilang malikhaing bagong protokol. Habang nagsasalita siya, isang kakaibang pagbabago ang dumaloy sa silid. Ang kumpiyansa at tawa na bumalot dito, ilang sandali lang ang nakalipas ay unti-unting naglaho. Pabulong na usapan ang pumalit sa halakhak. Ang mga empleyado na kanina'y ngumingisi at nakikigulo ay ngayon nagkakatinginan ng balisa. Ang mga kliyente na tumingin ng mababa kay Eduardo ay biglang natahimik at tila hindi mapakali. Lumapit si Sandra kay Ana Carmen. Alam mo ba kung sino siya? Pabulong niyang tanong. Hindi, mahina ang sagot ni Ana. Pero hindi naman yun dapat mahalaga. Karapat dapat siyang igalang kahit sino pa siya. Si Mariana na pagtanto ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tahimik na napaiyak. Si Teresa, ang batang intern, ay palipat-lipat ang tingin kina Eduardo at Ronald, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Si John, ang gwardya, ay umatras at nagtago sa likod ng haligi, umaasang walang makakaalala sa ginawa niyang pangmamaliit kanina. Nagpatuloy si Eduardo sa pakikipag-usap na nanatiling kalmado. Oh, Ricardo, naiintindihan ko. Hindi mo na kailangang pumunta rito ng personal. Alam kong kaya naming ayusin ito. May tiwala ako sa iyong pasya. Ibinaba niya ang telepono ng marahan at iniabot pabalik kay Ronald na nanatiling nakapako sa kinatatayuan. Patay ang katahimikan sa sangay. Maging ang ugong ng air conditioning ay tila tumigil. Well,
sabi ni Eduardo, inayos muli ang kanyang lumang buri na sombrero. Mukhang makakaranas kayo ng crash course sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na banking protocols. Naramdaman ni Ronald ang pagdaloy ng lamig sa kanyang mukha. Kumulo ang kanyang sikmura. Ang kanyang karera, lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa kanyang harapan at alam niya kung bakit. Ang kanyang sariling kayabangan, ang kanyang sariling pagkiling, hindi na ito tungkol sa pangiinsulto o simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay tungkol sa integridad, tungkol sa hustisya at alam iyon ng lahat sa silid. Dahan-dahang inilabas ni Eduardo mula sa bulsa ng kanyang kamiseta ang isang payak na tablet. Ang screen protector ay gasgas at luma, ngunit agad itong nagliwanag ng kanyang pindutin. Sa maingat na kilos, binuksan niya ang isang folder at ipinakita ang screen kay Ronald. Ang pangalan ko, maring sabi ni Eduardo, malinaw na umalingaw-ngaw ang tinig sa katahimikan, ay Eduardo Torres. At ako ang majority shareholder ng bangkong ito. Napatigil ang lahat. Nakikita sa tablet ang mga opisyal na dokumento, digitally certified, verified shareholder records, power of attorney, financial statements, lahat pirmado at authenticated. Walang puwang ang pagdududa, parang tumigil ang oras. Nakatingin si Ronald sa screen na puno ng pagkabigla. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napaiyak si Mariana ng mahina, nanlumo si Sandra. Si Roberto Mendoza ay mukhang mahihimatay. Hindi maaari, pautal-utal na sabi ni Ronald, ang mga matay palipat-lipat sa tablet at sa banking terminal na malinaw pang nakadisplay ang milyon-milyong pondo ni Eduardo. Hindi posible ito, nanatiling panatag si Eduardo. 43% ng bangkong ito, mariin niyang sabi. Iyan ang naipon ko sa 23 taon ng maingat na pag-i-invest. Nang hina si Gloria Martinez, ang kanyang mamahaling alahas ay biglang tila walang halaga. Tinawag pa niya ang lalaking ito na walang kwenta kanina. Ngayon, ang taong iyon ay nagmamay-ari ng halos kalahati ng institusyon kung saan sila nakatayo. Si Dr. Reynaldo Soriano, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay nagsalita tungkol sa klase at edukasyon ay halatang nanginginig, hindi makabuo ng pangungusap. Nagpilit magsalita si Ronald. Sir, Ginong Torres, hindi ko alam. Walang nagsabi sa akin. Hindi nila sinabi sa iyo, mariing tugon ni Eduardo, dahil hindi ko kailanman ginusto. Mas pinili kong manatiling anonymous. Maingat niyang ibinalik ang tablet sa kanyang bulsa. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakatanggap ako ng 847 reklamo. Pagpapatuloy niya. Mga kwento mula sa mga tao, mga ordinaryong tao na tinrato ng masama sa ating mga sangay. Mga maliliit na negosyanteng minamaliit, mga matatandang kliyenteng hindi pinapansin, mga masisipag na tao na pinaramdam na wala silang halaga. Sandali siyang tumigil at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata, puno ng karanasan at autoridad, ay tumagpo sa tingin ng bawat empleyado at kliyente ron. Kaya ako mismo ang pumunta rito, anya. Hindi bilang may-ari ng bangko, hindi bilang makapangyarihang tao, kundi bilang isang kliyente, bilang isang taong pumasok dito tulad ng kahit sino paman upang makita kung paano ninyo tinatrato ang mga taong hindi mukhang karapat-dapat. Nakatigil si Ana Carmen, gulat na gulat sa kanyang narinig. Tumindig siya kanina para kay Eduardo nang hindi alam kung sino siya, ngunit ngayon, higit kailanman, ay proud siya. Pinili niyang sundin ang kanyang mga prinsipyo, hindi ang anyo. Ginoong Torres, lumapit si Roberto Mendoza na wala na ang kayabangan. Pakiusap, nagbibiro lang ako. Wala akong ibig sabihin. Matatag ang tingin ni Eduardo. Ginoong Roberto, sabi niya, hindi ako ang nilapastangan mo, kundi ang sarili mo. Ang paghuhusga sa tao base sa hitsura, sa pananamit, ay nagpapakita lamang kung gaano kaliit ang iyong natutunan sa buhay.
Tahimik na nagtago si John, ang gwardya, umaasang hindi na maalala ni Eduardo na muntik na niya itong kuhanan ng baton kanina. Muling hinarap ni Eduardo si Ronald na ngayoy pawis na pawis at walang masabi. Binata, malumanay, ngunit matatag niyang wika. Nang tumulong akong itayo ang bangkong ito, nangarap ako ng higit pa, nais kong lumikha ng isang lugar kung saan sino man, isang magsasaka, isang mason, isang retirado, isang kasambahay, ay maaaring pumasok at tratuhin ng may dignidad. Binuka ni Ronald ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Nakatayo lamang siya roon, dinudurog ng bigat ng sarili niyang ginawa. Sa sandaling iyon, dumaan sa isipan ni Ronald ang buong karera niya, parang mga eksena sa isang pelikula na mabagal na pinapalabas. Lahat ng pagsisikap, ambisyon at kayabangan naglaho sa isang iglap. Umiling ng dahan-dahan si Eduardo, ang kanyang tinig puno ng tunay na pagkadismaya. At ano ang nakita ko rito ngayong araw? Mga empleyadong nakalimutan na kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Mga taong inaakala na ang kanilang job title ay nagbibigay ng moral na kataasan, na ituring ang mga kliyente bilang problema o mas masama pa, bilang libangan. Tinangkang magsalita ni Gloria Martinez, isang mahinang paghingi ng tawad ang nabubuo na sa kanyang labi. Ngunit bahagyang itinaas ni Eduardo ang kamay, pinatigil siya. Ginang, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, mabait niyang sabi. Ikaw ang may utang na tawad sa sarili mo. Tumingin ka sa salamin at tanungin ang sarili mo kung iyan ba talaga ang taong nais mong maging. Si Dr. Reynaldo, na kanina'y ipinagmamalaki ang kanyang edukasyon, ay tahimik na nakaupo ngayon, mas maliit kaysa dati. Ang kanyang akademikong kayabangan ay naibunyag, hungkag na pagmamataas. Alam niyo ba kung ano ang higit na nakakalungkot sa akin? Tanong ni Eduardo, mabigat at taos ang tinig. Ang pagkaunawa na marahil ay nawala sa inyo, ang pagkakataon na makilala ang ilang tunay na kahangahangang tao dahil hindi kayo marunong tumingin lagpas sa kanilang anyo. Ilang buhay ang hindi ninyo pinansin, ilang kwento ang hindi ninyo narinig, ilang aral ang lumampas sa inyo. Tahimik na napaiyak si Teresa, ang intern. Bata pa siya. May oras pa siya upang magbago, upang maging mas mabuti, upang pumili ng ibang landas. Pagkatapos ay hinarap ni Eduardo si Ronald at nag-iba ang kanyang tinig, matatag at walang pag-aalinlangan. Ginoong Ronald, tinanong mo ako kanina, sino ka para sabihing hindi matatanggal si Ana Carmen? Ngayon alam mo na. Bilang majority shareholder ng bangkong ito, hindi lamang ako may autoridad. Gagamitin ko ito. Tumigil siya sandali at tumingin kay Ana Carmen. Sa katunayan, pinopromote ko si Ana Carmen bilang regional manager. Napuno ng luha ang mga mata ni Ana Carmen. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ginawa lang niya ang tama, hindi para sa gantimpala, hindi para sa papuri, ngunit ngayon tinanggap niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Muli namang hinarap ni Eduardo si Ronald na ngayon ay mukhang isang taong nasa bingit ng pagbagsak. At ikaw, payak niyang sabi, matatapos na ngayon ang iyong trabaho dito. Hindi bilang parusa, kundi dahil ang isang tunay na leader ay dapat maging huwaran. At ang ipinakita mong halimbawa ay hindi sumasalamin sa mga pagpapahalagang ating pinaninindigan. Bumagsak si Ronald sa isang upuan, dinurog ng bigat ng katotohanan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala ang lahat sa kanya, ang trabaho, ang reputasyon, ang kayabangan. Lahat dahil sa kanyang sariling kapalaluan at kakulangan ng malasakit. Muli namang tumingin si Eduardo kay Sandra, at ikaw rin Sandra, tapos na rin ang iyong trabaho. Walang puwang sa ating koponan ang isang supervisor na nagtataguyod ng panghihiya. Kumalat ang pagkagulat sa sangay na parang alon. Ang mga mayayamang kliyente ay napagtanto na ininsulto nila ang pinakamakapangyarihang tao sa gusali.
Ang mga empleyadong nangutya kay Eduardo ay ngayoy nanginginig sa takot sa mga posibleng kahihinatnan. Ngunit hindi pa tapos si Eduardo. Mayroon pa siyang nais sabihin at turuan. Ang hustisya ay isinasakatuparan, ngunit hindi sa pamamagitan ng kalupitan o paghihiganti. Dumating ito na may dignidad, karunungan at tahimik na lakas ng isang taong tunay na nakakaunawa kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. Ang mga sumunod ay parang panonood ng isang bahay na gawa sa baraha na unti-unting bumabagsak. Si Ronald Castro, na minsang ipinagmamalaki bilang hari ng sangay na ito, ngayon ay nakasubsob sa isang upuan, hawak ang kanyang ulo, mahina at pabulong. Hindi ito totoo, hindi ito totoo, hindi. Ang lalaking itinayo ang kanyang pagkatao sa pagpapahiya sa iba ay ngayon natututo ng kababaang loob sa pinakamahirap na paraan. Si Mariana, ang receptionist na kanina'y tumawa ng may kumpiyansa, ay biglang lumapit kay Eduardo, dala ang desperasyon. Ginoong Torres, pakiusap, hindi ko alam. Kung alam ko lang kung sino kayo, hindi ko sana. Naputol siya ng mga hikbi. Nagkawatak-watak ang mga salita. 23 anyos lamang siya at minsang hinangaan si Ronald bilang huwaran. Ngayon, pinapanood niya ang pagguho ng kanyang buong karera. Tinitigan siya ni Eduardo gamit ang parehong kalmadong ekspresyon na suot niya mula simula. Binibining Mariana, malumanay niyang sabi, ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang gagawin mo, kung alam mo kung sino ako. Ang tunay na tanong ay bakit ka nagtrato ng masama dahil hindi mo ako kilala. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa bank balance ng isang tao. Muling nagsumamo si Sandra upang hawakan ang kanyang trabaho. Ginoong Torres, pakiusap, may 3 akong anak na pakakainin. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Magbabago talaga ako. Nabasag ang kanyang tinig. Ang takot sa kanyang mga mata ay totoo. Lubos ng gumuho ang kanyang kayabangan. Si Roberto Mendoza na minsang nangaral tungkol sa mga taong dapat manatili sa kanilang lugar ay namumutla at pinagpapawisan. Malaki ang nakasalalay ng kanyang dealership sa financing ng bangko. Naiisip na niya agad ang mga kahihinatnan kung bawiin ni Eduardo ang kanyang suporta, mga kontratang mawawala, mga deal na masisira, mga kliyenteng aalis. Ginoong Torres, nanginginig ang tinig niya, lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nirerespeto ko kayo, palagi kong nirerespeto ang bangko, ngunit pinigilan siya ni Eduardo ng marahan. Ginoong Roberto, hindi mo ako nirerespeto noong akala mo'y isa lang akong mahirap na magsasaka. Kaya't sabihin mo sa akin, bakit ko paniniwalaan na nirerespeto mo ako ngayon na alam mong mayaman ako? Si Gloria Martinez, ang sosyalitang minsang nangaral tungkol sa klase at estado, ay halatang nanginginig sa takot. Ang kanyang buong pagkakakilanlan sa mataas na lipunan ay nakatayo sa mga koneksyon at ang pag-insulto sa pinakamakapangyarihang tao sa bangko maaaring tuluyang sirain ang kanyang reputasyon. Isa itong pagkakamali, iyak niya, nanginginig ang mga kamay. Kumalansing ang kanyang gintong mga pulseras habang desperadong kumakaway. Dumadaan ako sa mahirap na panahon. Hindi ako naging ako. Sa kabilang panig, si Dr. Reynaldo Soriano, na minsang nagsalita tungkol sa edukasyon at antas sa lipunan ng may kumpiyansa, ay tahimik na nakaupo ngayon, hindi makatingin kanino man. Bilang isang kilalang manggagamot, alam niya kung gaano kabilis kakalat ang kwentong ito sa mga mataas na lupon ng lungsod. At si Eduardo Torres, nakatayo lamang siya, tahimik, may dalang kapanatagan ng isang taong wala nang kailangang patunayan. Lahat ng itinayo ni Ronald sa paglipas ng mga taon, ang kanyang katayuan, reputasyon at kayabangan ay gumuho sa loob lamang ng 15 minutong kayabangan. Wasak ang kanyang buong pagkatao. Ngunit ang pinakanakagulat na reaksyon ay nagmula kay John, ang guwardiya.
Ang lalaking kanina lamang ay nagbantang paalisin si Eduardo ay ngayoy nakatayo sa isang sulok. Umiiyak na parang bata. Ang bigla niyang pagkakonsensya ay kasing tindi ng dati niyang pagiging bastos. Nakakaawa ang kanyang pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling nakatayo si Ana Carmen na tila hindi pa rin makapaniwala. Hindi pa tuluyang sumisiksik sa kanyang isipan ang balitang siya ay na-promote. Ipinagtanggol lamang niya ang isang kliyente dahil sa prinsipyo, hindi dahil umaasa siya ng kapalit. Ngunit ngayon, siya ang nasa sentro ng isang revolusyon sa mismong sangay na kanyang pinagtatrabahuhan. Lumapit si Teresa, ang batang intern, kay Eduardo, nanginginig sa kaba. Halos bulong na ang kanyang tinig. "Ginoong Torres, paumanhin po talaga. Bago lang ako rito at akala ko kailangan kong sumunod sa iba. Hindi iyon dahilan, pero may pagkakataon pa po ba akong matuto at magbago?" Tinitigan siya ni Eduardo ng may init sa mga mata. Ito ang uri ng ugali na kanyang pinahahalagahan, tunay na pagpapakumbaba at kagustuhang matuto. "Teresa," mabait niyang sagot, "ang pag-amin sa iyong pagkakamali ay ang unang hakbang para maging mas mabuti. Naniniwala akong taglay mo ang lahat ng kakailanganin upang maging isang mahusay na propesyonal." Samantala, ang ibang empleyado na hindi lantaran ng ngutya kay Eduardo ay nanonood pa rin ng balisa. Alam nilang nagkasala sila sa pamamagitan ng pananahimik at alam nilang mabilis ang darating na pagbabago. Nagsimulang walang tigil ang pagtunog ng telepono sa branch. Kumalat na ang balita sa buong lungsod na naroon mismo sa sangay ang pangunahing shareholder ng bangko. Tumatawag na ang mga mamamahayag, mga negosyante at maging mga kamag-anak ng empleyado para sa detalye. Sa desperasyon, sinubukan ni Ronald ang huling pagsusumamo. "Ginoong Torres, kaya ko pa itong ayusin. Babaguhin ko ang lahat, ang ugali, ang training, ang kultura ng branch na ito. Bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon." Tinitigan siya ni Eduardo, malalim ang kalungkutan sa mukha, ngunit puno ng matatag na pasya. "Ronald, maraming taon kang nagkaroon ng pagkakataon upang bumuo ng kultura ng respeto rito. Ngunit pinili mo ang kayabangan at diskriminasyon. Ang mga pangalawang pagkakataon ay para sa mga taong marunong pahalagahan ng una at nagkaroon ka na noon." Nagpilit din si Sandra. "Ginoong Torres, 15 taon na akong nagtatrabaho rito. Alam ko ang lahat ng procedure. Kung aalis ako, hindi gagana ng maayos ang branch na ito." Nanatiling kalmado si Eduardo. "Ginang Sandra, walang institusyon ang mas mahalaga kaysa sa mga taong dapat nitong paglingkuran. Maaaring alam mo ang mga patakaran, ngunit nakalimutan mo ang pinakamahalaga. Kung paano tratuhin ang kapwa ng may dignidad. Hindi yon natutunan sa manual. Nasa loob yon ng isang tao." Lalong bumigat ang silid sa tensyon. Ang ilang kliyenteng kanina'y nakisama sa pangungutya ay tahimik na nagsialisan. Ang iba'y nanatili, hinihila ng pambihirang tagpo, isang tunay na drama ng hustisya, kababaang loob at pagtubos. Tumingin si Eduardo sa sangay na kanyang pinuhunan, hindi lang ng pera, kundi ng pag-asa. At nakita niya hindi lang kaguluhan, kundi isang bihirang pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Isang sandali para muling hubugin ang kinabukasan, hindi lang para sa sangay na ito, kundi para sa buong bangko. "Ana Carmen," wika niya, "simula bukas, nais ko ng full staff meeting. Bubuo tayo ng bago rito. Isang kultura batay sa respeto, malasakit at dignidad ng tao." Pagkalipas ng 6 na buwan, ang sangay na minsang simbolo ng kayabangan ay naging modelo ng dignidad, malasakit at serbisyo sa kliyente. Kilala sa buong rehiyon, si Ana Carmen na matatag na ngayong regional manager ay nanguna sa tahimik na revolusyon. Ang kanyang pamumuno ay nagdulot ng pangmatagalang pagbabago na lumampas pa sa mga patakaran o protokol.
Sa pasukan ng branch, may simpleng plake na nakapaskil. Dito, lahat ay tinatanggap, anumang itsura, propesyon o katayuan sa lipunan. Hindi ito palamuti, isa itong pangako, isang mensahe na niyakap ng bawat empleyado. Patuloy na bumibisita si Eduardo Lingguhan, nakasuot pa rin ng parehong damit ng isang magsasaka. Ngunit ngayon, sasalubungin siya ng mainit. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil natutunan na ng lahat na tumingin lagpas sa anyo. Si Teresa, ang dating nerbyosong intern, ay naging isa sa pinakarespetadong empleyado ng branch. Minamahal siya ng mga kliyente, hinahangaan ng mga kasamahan. Siya ngayon ang nagtuturo sa mga bagong interns. Ang respeto ay hindi ibinibigay dahil mayaman o makapangyarihan ng isang tao. Ibinibigay ito dahil ikaw ay isang disenteng tao. At si Ronald Castro? Ang kanyang buhay ay nag-iba ng landas. Natuto siyang maging mapagpakumbaba, nagtatrabaho sa maliit na tindahan, tinatrato ang bawat customer, mayaman o mahirap, ng pantay at may malasakit. Si Sandra, si Roberto, si Gloria at maging si Dr. Reynaldo, lahat ay nakatanggap ng kani-kaniyang aral sa pinakamasakit ngunit pinakamakatotohanang paraan. At si Eduardo Torres, nanatili siyang parehong tao, isang simpleng magsasaka na may sombrerong buri, ngunit nag-iwan ng bakas na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ang aral na ang tunay na kayamanan ay nasusukat hindi sa laman ng bank account, kundi sa respeto at kabutihang ipinapakita mo sa iba.